awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang araw po sa ating lahat. Ang mensahe po na pagbabatayan natin sa araw na ito ay mula sa unang Korinto, Kabanata 1, mga talatang 18 hanggang 25. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabutihan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay sa debatista sa kapanahunang ito? Pinakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ay pawang kahalangan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral naman ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo man o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Ito ang salita ng Diyos. At purihin siya sa pagkabasa natin ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa kagandahan ng araw na ito na muli ay ginising mo kami upang purihin at sambahin ang indakilang pangalan. Ikaw lamang, Lord, ang aming Panginoon na tagapagligtas. Sa iyo kami kumukuha ng talino, ng lakas, dahil ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming makasalanan at itago mo po ang inyong lingkod sa inyong likuran
upang ang mga salita mo lamang at ang pangalan mo lamang, Lord, ang maitaas. In Jesus' name I pray. Amen. So ano po ba ang matututuhan natin sa mensahe ng nating narinig sa umagang ito? For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. So ang mensahe po ng krus or ng cross is foolishness to those who are perishing. Ang cross po ay hindi naiintindihan ng mga tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Pero sa atin po na mga mananampalataya, tayo po na kanyang iniligtas. Ito po ang ating kalakasan. Dito po tayo kumukuha ng talino sa kanyang mga salita. Paul believed that Jesus was the Jewish Messiah and that God raised him from the dead. Ang pangalawa pong matututuhan natin is God undermines worldly wisdom by making it look foolish. Tulad nga po ng sinabi ko, ang mga Jews always look for signs, and the Greek looks for wisdom. But it is Christ who saves all who believe. So meron po tayong kailangan gawin. Kailangan po nating maniwala at manampalataya na sa kanyang pangalan lang po tayo maliligtas. Pangatlo, God's stupidity is wiser than the smartest human, and his apparent weakness is stronger than anything man can do. So, ang krus po ang katagumpayan, no? God has accomplished more than all human wisdom in all its false power. So, hindi po tayo makakarating sa langit kahit po tayo gaano katalino, kahit gaano po tayo kayaman, kahit tayo na po ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. So kung yun po lang ang daan, kahit lahat po ng mga pilosopo, lahat po ng politiko ay makakarating sa langit. So kahit po tayo ay pinakamalakas, kahit po military, kahit po tayo ay maraming kayamanan, lahat po ito ay baliwala. Kasi alam po natin na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mabubuting bagay. God made the universe dahil lang po sa salita niya na it was all beautiful. Ginawa po niya ang langit at lupa at ang lahat ng meron tayo dito sa mundo in just one word. And sinabi niya po ito sa Genesis na lahat po ito ay mabuti. And kung kaya po niya itong gawin sa isang iglap, kaya din po niya itong sirain sa isang iglap. God can destroy it in an instant. So paano po ba tayo maliligtas? Paano po natin makakamtan yung buhay na walang hanggan? So ang pinaka daan lamang po ay si Jesucristo. Sinabi po yan sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So no one, wala pong ibang pangalan dito sa mundo, can come to the Father except through His name. So kailangan po nating i-embrace yung krus kung saan po namatay ang ating Panginoon na tagapagligtas. We must embrace the cross and what the world calls the weakness, no, sa kahinaan po ng Diyos. Akala po nila nung namatay ang Panginoon ay natalo siya, but alam po natin is the victory, kabaliktaran po, no? It is the victory that Jesus died and rose again. Hindi po siya nanatiling patay, kundi nabuhay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sure, it doesn't make sense to the logical mind obsessed with power. But the cross is the logical outcome of a God who loves the world so much that He would put aside His strength, become vulnerable to our sin, and pay the price for sins He never committed. So kung may summary po ang kanyang pagkamatay, it's all about love. It's an unconditional love po na namatay ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Wala pong kasalanan ng ating Panginoon. He is a sinless man who died in our behalf. So nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin upang ma-renew natin ang ating relasyon sa ating Panginoon dahil alam natin na ang kasalanan ay
isang bagay na nakakahadlang upang tayo ay makalapit sa isang banal na Diyos dahil lahat tayo nagkasala, all of us have sinned and fall short of the glory of God. So Father, I receive your love and the cross has set me free from death. So thank you, Jesus. And gusto ko po kayong ayayahan sa isang panalangin at sa aking pagtatapos. At aking panalangin din na sana po ay buksan ng Diyos ang ating mga puso't isipan upang tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Ating pong isara ang ating mga mata at sambitin po ang panalangin to. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross to save me from my sin. I open the door of my life and receive you as my personal Savior and Lord. Forgive me from all my sin and make me the kind of person you want me to be. In Jesus' name I pray. Amen. At kung ito rin po ang panalangin ng inyong puso, sabi ng Panginoon, siya ay papasok at tatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian. At ang dalangin ko ay sana po tayong lahat pagdating ng Panginoon, although sana matagal pa, ay magkasama-sama sa kalwalhatian at tanging sa kanyang pangalan lang namin natin po masusumpungan. Sa Diyos ang papuri, in Jesus' name I pray. Amen.